Ladies, in order para mabaliw ang isang lalaki sa'yo, you need to have something na kung saan nakakabaliw. Or kailangan na may taglay ka, meron kang ginagawa na kung saan nape-perceive namin, nakikita namin para pahalagahan ka or para mabaliw siya sa'yo. Kasi kung wala, tapos sabihin mo na nababaliw siya sa'yo, ipamental mo na siya. Wala pong aksidente. Dito po sa mundo, if you want na pahalagahan ka, nahabulin ka, you need to be intentional also na gawin or pag-aralan or bitbitin yung mga dahilan kung bakit mababaliw ang isang tao sa'yo. And isi-share ko ang 3 bagay sa video na ito. Hindi ko sinasabi na ito na lahat. Pero itong 3 bagay na ito which sapat na para mabaliw ang isang lalaki. So like I said a while ago, wala pong aksidente na biglang mataas na lang yung value mo. No, you need to be intentional. You need to be serious. You need to be focused na gawin ito. Because lahat ng bagay na kung saan pinapalakpakan ka, hinahabol ka, or nag-stand out ka, you need discipline. You need to have something. Walang aksidente. But the good thing, my benefits or my rewards whenever na nag-stand out ka. Ano ang mga to? Ikaw yung habulin, papahalagahan ka, yung mga words mo, yung mga sinasabi mo ay irerespeto at bibigyan nito ng bigat. At maaring mangyari yun kapag i-apply mo. Itong isi-share ko sa inyo. So proceed na tayo sa number 1 is that talk less and do more. The reason why hindi ka pinapahalagahan, the reason why yung mga salita mo is that walang kabigat-bigat or hindi nire-respeto is that you talk more and you do less. Marami kang sinasabi, marami kang plano, marami kang gagawin, pero wala kang sinasabi, wala kang ginagawa. Napaka-indecisive mo, napakagulo mo, paiba-iba yung gusto mo. Listen, kung meron kang standard at yun yung sinabi mo na standard mo, then gawin mo. Kung sinabi mo na ayaw mo ng isang manlolokong lalaki, then gawin mo. Kung nakita mo na nag-cheat siya, then iwan mo. Kung sabi mo na ayaw mo makipag-sex hanggat hindi pa kayo kasal, then gawin mo. Kapag nanlalandi siya, then bigyan mo siya ng warning. Say, listen, makikipag-sex lang ako sa'yo kung kasal na tayo. Kasi the more you do that, the more na tinetake nila ng seryoso kung ano yung sinasabi mo. Kasi kung wala kang ganun, hindi nila siseryosohin. Hindi sila matatakot sa'yo. So, kung sinabi mo na ayaw mo ng tamad na lalaki, or patamad-tamad siya or papetics, kung sinabi mo na ayaw mo ng isang lalaki na walang pangarap sa buhay, tapos nakita mo na wala nga siyang pangarap sa buhay, then makipaghiwalay ka. Listen, talk less and do more. Make an action. Kasi action speaks louder, not your words. They will see you based on your action. They will respect you based on your action. They will chase you based on your action. Hindi sa sinasabi mo. And people na mas maraming salita kaysa gawa are weak. Nagmumukhang weak at talagang weak. And I don't want you na maging part or maging kabilang sa mga may hinang nilalang. This is not ego, this is not pride. This is self-worth. This is your value. This is confidence. So yun yung number down natin. Confidence. Ang isang tao na walang confident, na nagtatago sa mukha ng pagiging humble, mahinang nilalang. And this is not to mock you or pagiging racist. But as I have said, kung gusto mo na papahalagan ka, kung gusto mo na may value ka, then isa na sa may nakakailangan mo, ang confident. At ang isa sa pinakakailangan mo, ang pagiging confident. Because confident, kapatid, is an energy. Mape-perceive mo yan sa isang tao. Mararamdaman mo yan sa isang tao. And the thing is that, kapag wala kang confident, mas apak-apakan ka nila. Ang baba ng tingin nila sa'yo. And the thing is that pati ikaw ang baba pala ng tingin mo sa sarili mo. Being confident is that you know your worth, you know your capacity, you know your ideas and principle, you know that you have something to bring to the table na kung saan makikinabang yung ibang tao. You know that you have an idea. You know that you have something na maibigay, na may value. Iba po yung tipo na sabihin mo na humble ako kaya tahimik na lang ako. Bahala sila dyan. O ikaw na bahala. Listen, pagiging low esteem yun. Hindi yun pagiging humble. Humility means is that kahit alam mo na meron ka, pero pinili mo na magpakumbaba. Okay? Low esteem, it says, wala akong alam dyan. Hindi ko alam yan.
Napaperceive natin yun sa isang tao. And the thing is that very attractive yung tao na may confident. May confidence sa sarili, sa pananamit, sa kakayahan, sa abilidad. Nakaka-attract yun. And most of the time, sila yung nag-i-stand out sa audience or sa ibang tao. Not because they are pulling down yung ibang tao, but because of their confidence. So kapatid, be confident. You don't need naman na mang-apak na ibang tao. You don't need naman na ipamukha sa iba na mas magaling ka. You don't need to do that. Just be confident, be the best sa area mo, sa trabaho mo, sa skills mo, sa kung anong meron ka, maging the best ka doon, mag-excel ka doon. And that is what we call confident. Number 3 is that after confident, here comes humility or pagiging humble. You know, sometimes maraming mga tao na sinasabi natin na overconfident. Why? Kasi confident kasi sa sarili nila, kaya sila nag-excel, yumaman, gumaling sa area nila, pero nakalimutin nila ang pagiging humble. And sabi ko nga kanina, ang isang humble na tao, ito yung alam nila kung anong status nila, anong kakayahan nila, anong abilidad nila, anong meron sa kanila, pero pinili nila na tumahimik at magtrabaho na lang, mag-take ng action, mag-take ng risk. Nakaka-attract yun. Maniwala kasi hindi. Kaya mapapansin mo, may mga mayayaman na kapag salita ng salita, yabang ng yabang, hambog, nagpapakita na mayaman sila, hindi masyadong nire-respeto ng tao. Hindi masyadong pinapahalaga ng tao. Pero ang tao na alam mo na meron namang kakayahan, may kayamanan, tapos pinili na mabuhay ng isang mapagpakumbabang buhay, nire-respeto yan. Umaangat yan sa iba. Hindi dahil sa pinapababa nito yung iba, kundi umaangat lang siya ng kusa dahil sa pagiging humble niya. So make sure na maging humble. And the thing is that most men, especially kung babae ka, ayaw namin ng babaeng mayabang. First and foremost, karamihan sa mga lalaking mayabang na. So ayaw nila ng kapwa nilang mayabang. Kaya karamihan sa mga lalaki mayabang na. So ayaw nila. Against sila sa kapwa nila mayabang. But that is a joke actually. Pero may katotohanan ng konti. Ang isang lalaki, pipiliin pa rin yung babae na mapagpakumbaba. Hindi lang sa tahimik, kundi mapagpakumbaba. Hahabulin ka ng isang lalaki. Maniwala ka sa hindi. Kasi alam niya na mas payapa ang buhay kapag ang partner ay mapagpakumbaba. So that's it. I hope na meron na naman kayo natutunan. Trust me, marami pa akong gagawin na video about sa mga ganitong topic. So, thank you. Please share this video and shalom.